Dahil po sa mga sinasabi, ginagawa sa social media nitong wanted na, pugante na, pinaghahanap ng ating batas na si Atty. Harry Roque. Kaya si Ambassador Loli Arroyo, Philippine Ambassador to Vienna, Austria, ay kasama na sa mga minomonitor, inoobserbahan ng Office ng Department of Foreign Affairs sa Manila. Office ni Secretary Lazaro. Teresa Lazaro. Ito po ay dahil nga ho sa ingay ni Harry Roque na parang kanyang ipinagmamalaki pa na siya ay konektado sa mga Arroyo. Anak kasi ni dating Pangulong Arroyo si Ambassador Arroyo. At kanya sinasabi sa social media na siya'y kasama at obligasyon na dapat daw bigyan ng proteksyon ng ambassador dahil siya ay Pilipinong nasa abroad. So, ini-establish niya yung kanyang relasyon sa mga Arroyo at kanyang pamamalagi ngayon dyan sa Austria, dyan sa Europe, matapos siyang paalisin sa Netherlands. Na malayo naman sa katotohanan na ang trabaho ng ambassador magpatupad ng batas. Anong batas yan? Yung foreign policy ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Trabaho ng ambassador yan ipatupad. Mga batas ng Pilipinas para pangalagaan ang mga Pilipino na mga OFW o mga Pilipinong nagbabakasyon o anuman kung bakit sila nandun sa Amerika. Maliban sa wanted, pinaghahanap ng batas dahil may kaso at warrant of arrest. Hindi trabaho ng ambassador kupkupin, proteksyonan ang pinaghahanap ng batas ng Pilipinas. Ayun po kasi ang pinapalabas ni Harry Roque. Siya ay kasama sa obligasyon ni Ambassador Arroyo na protektado, pangalagaan dahil siya ay Pilipino na nandyan sa bansang binabanggit na yan. Naloko na. So, para bang pinapalabas sa personal opinion at paniniwala ni Harry Roque, yung kanyang mga kaso baliwala sa kanya. Harassment lang daw sa kanya o wala daw katibayan, ay kalokohan yun. Walang karapatan at walang kinalaman si Ambassador Arroyo sa problema mong personal, especially dyan sa mga kaso mong kinakarap. Qualified human trafficking, non-bailable offense dahil sa pagkakasangkot mo sa illegal na operasyon ng Pogo. At dahil dyan, nagdududa na ang Department of Foreign Affairs dito sa pinagda na ginagawa ng ambassador. Bakit alam ni Ambassador Arroyo na si Roque ay nandyan sa kanyang lugar at ganyan ang mga sinasabi sa social media na nagmamalaki pang siya'y protektado? Siya ay dapat proteksyohan ng ambassador. Bakit walang ginagawa? Ang ambassador ay Office of the President. Yan po yung trabaho. Extension ng Office of the President ang DFA at mga ambassador, consul general sa abroad. Yun po yung trabaho nila. Ang Office of the President, ang ginagawa, rule of law, investigasyon, kasuhan ng ebidensya, at pag mayroong court order, ipatupad ang court order, arrest order, warrant of arrest. So ngayon, yan ang policy ng Pangulo. Yan ang programa ng Pangulo. Tapos yung ambassador hindi ipatutupad. Yung pagkumbinsi, pagpapauwi, or pwedeng pag-aresto kay Harry Roque. Actually, yung ambassador may karapatang arestuhin o isumbong sa mga otoridad sa Pilipinas si Harry Roque para mahuli. Pero dahil nga po hindi ginagawa, ilang araw na o linggo na, hindi ginagawa ni Ambassador Arroyo na kumbisihin o ipaaresto si Harry Roque para makabalik ng Pilipinas. Kaya kasama siya sa pinag-uusapan.
na posibleng mabigyan ng sanksyon. Pwede siyang mapagalitan ng DFA Secretary, pwede siyang ma-recall. Aba, pagka yan ay talagang nagbibigay ng proteksyon, pwede pang kasuhan yan. Kasi ang ambassador ay sakop ng Philippine law at ng Philippine government. Ang pagkakanlong sa mga pugante, ayan ay obstruction of justice. So paalala lang, Ambassador Arroyo, ginagamit ka ni Roque, pinagyayabang ka ni Harry Roque, kaya pag ginawa ng Department of Foreign Affairs Secretary ang kanyang trabaho bilang Cabinet Secretary ni Pangulong Marcos, mananagot ka, hindi lang si Harry Roque. Di ba? Kaya Ambassador Arroyo, gising-gising, kahit magkakaibigan kayo, no one is above the law. Paalala lang po. Okay? Samantala, eto na, Interpol at government to government ang pwedeng gamitin ng gobyerno kung talagang si Saldico ay nasa Portugal. Kasi wala tayong extradition treaty. Pero meron pang isang dapat na gawin na papalaala lang natin. Pwede pong humingi ng tulong ang Philippine government sa United Nations. Kasi ang United Nations, may mga organization sa United Nations na kasama sa kanilang tungkulin ang tumulong sa mga pugante kung paano mahuli. Tumulong sa mga nagtatago sa kung saan saang bansa ang kahit na sino. Ibig sabihin, tayo member ng United Nations, pwedeng humingi ng tulong sa United Nations sa mga bansang member ng UN na pinagtataguan ng may mga Pilipino may kaso katulad ni Saldico. So Interpol ang gagamitin dyan at yung koneksyon at pagiging member ng Pilipinas sa United Nations. Ganong kalaki na ang galawan. Dahil sa tigas ng ulo nitong si Saldico, ayaw umuwi. Ayaw bumalik ng Pilipinas. Sa kabila ng cancel ng kanyang pasaporte, posibleng ibang passport na ginagawa. Kaya government to government ang approach kung gustong mahuli si Saldico. Yung mga ambassador, paganahin, yung koneksyon sa United Nations ay gamitin bilang membro ang Pilipinas. Kaya kung nakikinig ang kampo ni Saldico, masyado kayong nagpapahirap, masyado kayong nagmamagaling, siguro babagsak at babagsak din pa rin kayo. Lahat ng pugante, lahat na nagtatago at walang respeto sa batas at court order, warrant of arrest, lahat kayo babagsak din sa tamang oras at pagkakataon. Abangan.